Sa halagang 179 pesos, ang 12 volts electric fan motor ay meron ka ng ceiling fan. Unang step gagawin natin, syempre, kailangan mo ng 12 volts electric fan motor. Ilalagay ko po sa comment yung link para may idea po kayo kung saan nabibili. At kailangan po natin ng dalawang junction box. Mura lang po ito sa mga hardware, no? At kailangan natin ng dalawang tornilyo. Di ba? May takip po yan. Ito yung screw niya. So, hindi ka na mga kailangan ng takip. Unang step, gagawin po natin. Okay, so alisin ko muna to. Tapos, kailangan po natin magbutas sa gitna. Okay, gitnang-gitna po siya. Paano mo nalaman yung butas sa gitna? Ito po siya, no? Ayan, sipatin ko lang po kayo. Alam ko na yung butas. O, tapos, ayan, nabasag. Ayan, nabasag po siya, no? Wag ganyan. Kailangan, ito lang gawin natin. Sa gitna. Ayan, so mali ako ng pwesto. Kailangan pala ganyan. Ito po yung gitna niya. Kung meron kang soldering iron na hindi ginagamit, gagamitin mo. Kasi kapag ginamit mo yung soldering iron dito, hindi mo na siya magagamit yung tip niya, masisira na. Okay, so hindi nakakapit yung lead. Okay, kaya gawin ko, mano-mano na lang. Pagbutas po dyan, lakihan ko yung butas. Ito, gagamit ko ng plus screw para malaki. Ito yung ginawa ko para hindi tayo mahirapan, no? Ang laki ng butas. Okay, so bali papasok po dito yan. Okay, yung bilog, sakto lang talaga. Tapos yung screw, kaya ko siya ginanyan, ay para mas madaling mahanap. Ayan, no? May butas po yan, tornilyo. Ngayon, gagamit tayo ng tornilyo po. Ito, nakikita sa mga electric fan sa likod ng gearbox wing. Lagyan ko ng maliit na washer. Tapos, ilalagay ko po dito, sa may butas. Sakto po talaga, no? Hindi ka na mangangapa. Okay, di naman kasi yan mahuhulog. Ayan, no? Mahigpit, pakahigpit mo, ayan, kaya nga may washers. O ayan, no? Talagang diretsong-diretso. Ngayon, doon natin ilalagay ito, yung ating takip sa likod. Pero bago yon, yung butas dito, ituloy ko na, para nga naman diretsong labas na yung wire. Para wala makitang butas sa gilid. Ayan, no? So, ito po yung Forge tutorial only para may idea po kayo, no, kung paano yung paglagay. Pero syempre, kung kayong gagawa, gandahin nyo na. Ayan, no? Labas ko yung dalawang wire. Tapos, ito na. Pagdikitin na natin. Ngayon, aabutin po sa likod dyan. Dito, Ngayon, para di po tayo magputol, kasi pinuputol po yan, Para di na tayo magputol, mag-grinder, pwede mo lakihan to. Walang problema. Huwag mo siyang sarado ng todo. No? Kasi, kulob na kulob po yan, Yung nakikita ko, walang butas sa dito. Nako, mahirap yan. Umiinit po kasi yan, no? Maganda, press ko po yung motor, yung likod. Kaya maganda, lagyan mo ng pasingawan dito. Ayan, no? Wag sa gilid para hindi makita yung butas. Yan po yung tama. Lagyan mo ng pasingawan. Pwede mong ganyan ito, mga ka-repairman, no? Ayan, so malaki pa ng konti. Pasingawan po ito. Para hindi uminit yung motor, no? Para hindi ka masira. Ayan po. Ngayon, eto na. Ayan, no? Lalabas po talaga yan. Galing, mga repairman, no? Ngayon, yung butas dyan, tornilyo, tsaka yung dito naman sa taas, pagdikitin lang natin yan. Tapos, eto na, yung screw na kasama ng box na to. Ganyan lang. Walang kahirap-hirap, mga repairman, no? So, hindi mo kailangan sarado ng maayos yan or silyado. Kasi walang pasingawan. Mahirap yan. Ayan, no? Pasok na, pasok na. Mahigpit na. Yung kabila naman. Nilagyan ko na ng LSE at nagbutas ako dito. Ayan, diretso lang po siyang butas, tsaka sa kabila, huwag nyo alisin to para hindi makita sa labas. Tapos kuha ka ng alambre. Ito yung magiging holder niya. Ayan, pasok mo lang dyan. Hook natin. Ayan, para may idea kayo, no? Ayan. Tapos sa kabila, pasok din yung butas para mahanap po natin. Ayan. Yung butas, kahit wag mo ng diretso pala. Ayan, hiyok mo na dito. Hipitin ko muna to. Ayan, tapos ganon din ang gagawin mo sa kabila. Ang lakas ng ikot, ang ganda, at hindi lang yon, pwedeng di kuryente at pwedeng di battery.